Tara, samahan niyo ulit ako. For today's ganap nga, ako nga ay luluwas na naman. Medyo patanghali na nga yan sa mga oras na yan. Dahil pinagre-report na naman ako ng aking agency. Pinagsama-sama ko nga lang pala yung mga Xerox bukod doon sa mga original. Para ako kapag binunot ko sa aking envelope ay magkakasama na siya. Sobra kasi akong nahihirapan pagdating doon sa kakupalang inaayos. Kaya napag-isipan kong dito na lang sa bahay ayusin bago umalis. Chinek ko nga ng maigi pati yung passport ko kasi baka mamaya mawala na naman. Nang una pa naman kayang hinahanap ang passport kapag ikaw ay mag-a-apply papuntang abroad. Lalo sa akin, napabalik na lang ulit. Konti nga lang yung dadalhin ko sa ngayon. Nilagay ko nga lang pala lahat ng aking requirements dyan sa brown envelope. Pero pinagbukod ko naman ng lalagyan. Medyo naiirita na kasi ako kapag kayong black na malaki yung daladala ko. Feeling ko kasi kapag kayong black na malaki yung dala ko, parang feeling ko naghahanap ako ng karaoke. Naaarkilahin, charis. Nung natapos ko na nga ilagay yung mga requirements ko sa envelope, check ko naman yung wallet kong walang laman. At pagkatapos nga nun, sinimulan ko na rin magkilay. Alam nyo naman, kilay is life. Sa totoo lang guys, hindi na talaga ako makaalis ng walang kilay. Parang feeling ko hindi ako yun kapag hindi nakakilay. Inilabas ko na nga rin pala dyan yung aking pangmalakasang bag. Iniregalo nga pala sa kanya ni Mama Be nung pag-uwi ko galing Taiwan. Iniingatan ko talaga yung bag na yan dahil mahal daw yan. Maikwento ko lang sa inyo kung ano ang naging istorya ng bag na yan. Iniregalo nga lang pala yan ng aking tita Grace na taga Marikina kay Mama Be. Ngayon, dahil hindi naman niya ginagamit at bagong-bago pa, iniregalo naman niya sa akin. Sa makatwid, pinamana niya sa akin. O diba ang lupit? Napakadaming pinagdaanan. Parang ako, ang dami kong pinagdaanan. Hoy! O ngayon, o diba, meron na naman kayong imamarites. Tinanggal ko nga lang pala lahat ng sama ng loob dyan sa loob ng bag ko na yan. At ang pinalit ko ay yung mga magagandang nakaraan. Parang ako, ay, charis. Kasi naman napakadami naman kasi ng mga abubot ko. Kaya inilipat ko muna sa kabila kong bag. Nung nailagay ko na nga pala lahat ng aking mga abubot sa aking pangmalakasang bag, hinanap ko naman yung aking rosary. Dahil hindi talaga ako maalis kapag wala yan. Palagi ko talagang isinasama yan sa aking bag. At for the fast forward na nga ang kumarsin nyo, nandito na nga ako sa jeep. From dito sa amin sa Panasahan, sumakay ako ng papuntang bayan at pagkatapos yan, sumakay naman ako ng papuntang Pausta, papunta dyan sa may terminal ng bus. At pagkatapos ko nga sumakay sa jeep na papuntang Pausta, papuntang terminal ng bus at eto na nga, bababa na nga ako. Malayo pa nga lang ako, tanaw na tanaw ko na ang napakadaming tao. Pagkatawid ko nga ay bigla naman akong naiwanan ng bus na aking dapat ay sasakyan. Ang sasakyan ko nga palang bus papuntang Maynila is yung monumento. At for the fast forward na nga ang person nakasakay na nga ang kumarsi ninyo. Nagbunga na ang matagal kong paghihintay ng 35 minutes. As of now is 8:13 a.m. At nung nagising na nga ako sa aking pagkakatulog is 9:17 a.m. Pababa na nga ako dyan ng bus. At nung nandito na nga pala ako sa terminal ng monumento, pagkatingin ko dito sa may bandang LRT, Diyos ko nakakaloka, napakadaming pila. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Mas mahaba pa sa taon na pinagsamahan nyo, charis. Habang nakapila nga ako dyan, napag-isip-isip ko na baka bukas pa ako makarating sa agency ko. Kaya nung hindi na talaga ako nakapagtimpi, ako nga ay sumakay na dito sa PTX. Hindi ko alam kung anong bus to pero dadaan daw ng UN. 30 pesos nga lang pala yung aking binayad dyan. O diba 40 minutes yung hinintay ko sa LRT pero hindi pa rin ako nakasakay. At for the fast forward nga, nandito na nga pala ako sa United Nations or UN kung tawagin. Pagkababa ko nga dyan ay sumakay naman ako ng A-Trike papuntang De Leon Street. 20 pesos lang naman ang bayad kaya sumakay na rin ako dahil ayokong maglakad, napakainit.
At pagkababa ko nga lang dito sa aking sinakyang e-trike, naghanap naman ako ng makakainan at ito nga napili ko nga yung Master Siomai. At ang binili ko nga lang pala dyan ay yung pork shrimp siomai.